So ayan, isang maulang umaga sa inyo guys. Bali may i-repair ako ngayon ditong Centrix 32 inches Smart TV. Bali okay naman yung yung display ng ating TV. Ang problema daw nito is sensor. So ayan yung model niya, Centrix Smart TV na siya. Bali good ang kanyang remote, gumagana naman ang kanyang remote at tinesting natin ito gamit ang ating cellphone. So ayan, subukan nating i-power on ang ating unit. So tinesting natin ang kanyang cellphone, ang kanyang remote sa gamit ng ating cellphone para malaman natin kung good pa ba itong remote, para mas mabilis natin ang ma-isolate kung saan ang sira. So ayan no, kung mapapansin nyo, nagbi-blink ang kanyang ilaw, indication na good ang kanyang remote. I-power on natin ang ating TV para ma-testing natin ang actual ng remote kung good pa ba. So ayan, bali guys, ginamitan ko rin siya ng universal remote, hindi rin talaga gumana. Guys, oh, kahit anong pindot natin sa remote, walang nalabas na response. Ayan, pinipindot natin ang menu exit pero walang lumalabas. So sinubukan ko naman ilagay itong keyboard ng Pensonic para madali nating ma-pinpoint kung saan ang sira. So ite-testing natin ang keyboard na yan. So pagpasensyaan nyo na guys yung ating kamay at madumi. Nasiraan tayo ng tricycle kahapon, hindi pa tayo nakapagugas ng maayos, masyadong ngalay ang ating kamay. So ite-testing ko itong keyboard ng Pensonic para madali nating matrace ang kanyang sira. So compatible naman ito dito, hindi lang magtatapat yung mga switch button nito do sa keyboard niya. So nahirapan tayong at wala tayong tagahawak ng camera. Ayan guys, ipa-plug in natin ang ating unit, testingin natin kung gagana ito. Power on, then maglo-loading. Testingin natin itong ibang keyboard kung magana yung ibang sensor. So pag gumana ito, may problema talaga yung sensor nung stock. So ayan guys, testingin natin. Yan, lumalabas ang menu. Lumalabas ang menu, ibig sabihin okay ang sensor nito, okay din ang remote. Ang may problema talaga is sensor nung stock nating keyboard. Kaya ang gagawin natin dyan is kakahuyin natin yung sensor, lilipat natin yan sa stock keyboard nya. Yan, testing natin para masigurado natin. So yan, lilipat natin ang sensor. So basic troubleshooting lang ito para sa atin. So ayan, pagpapalitin lang natin yung sensor nya. Bali same naman ang niyan, walang pagkakaiba ang value niyan.
pwede pagpalitin natin yan. Pagpasensyaan nyo na guys yung ating daliri at medyo madumi lang talaga at magrasa yung ating ginawang motor kahapon. Hindi natin nalinis ng mabuti at tayo'y baka mapasma kapag nagbasa ng kamay. So alcohol lang gamit natin. Testingin natin, ilipat ang sensor na ito kung magana dito sa stock. Kain tayo. Hoy. So shout out nga pala sa lahat ng ating mga followers dyan at mga kasama nating technician sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Marami tayong mga ka-group or mga friends na technician din. So shout out sa inyong lahat. Merry Christmas at sana'y maganda ang pasok sa inyo ng December. So itong nare-repair natin is basic troubleshooting lang guys. So ibinabahagi ko lang sa inyo para baka kayo maka-encounter ng ganitong issue. Mapagkamalan yung sira ang remote. Kahit bumili kayo ng remote, kung sira ang sensor nitong ating unit or nung TV, wala din yan. So testingin natin kung okay pag pinalta natin ang sensor. Ayan, set up ulit natin. Nahihirapan lang tayo at wala tayong tagahawak ng camera. Ayan guys, plug in natin, then power on natin ang TV. Ayan, pinas forward natin ang paglo-loading nya para mabilis. Ayan guys, tinesting natin yung remote pero ayaw pa rin gumana. So may pagkakamali pala tayo dito guys. Hindi ko pala na i-visual check ng maayos yung kanyang board or yung kanyang keyboard. Mayroon palang ano dito, mayroon pala guys na putol na linya itong kanyang keyboard. Ayan o guys, yung supply nung sensor ay putol. Hindi ko alam kung bakit ito naputol, kaya pala ayaw gumana ng sensor dahil wala siyang supply. Ayan, i-connect natin yan, jajampera natin yan para mag-connect ulit yan. So ayan, lesson learned sa atin, hindi tayo nag-visual check ng maayos. Nag-actual agad ako ng palit ng sensor, yung pala may putol lang na linya. So hindi natin nakita yan, buti na lang at na trace natin. So ayan, ginampera natin ng wire. And guys, nag-visual check pa tayo ulit dito at baka mayroong mga loose contact pa dito. Binalik na rin natin ang kanyang sensor. Yan.
And guys, naibalik na natin. Testingin natin ang unit kung gagana na ba. So ayan, dinuksong lang natin yung naputol dito or ginamper natin para magkaroon ng supply itong ating sensor. Ayan, nag-loading na. Testingin natin kung gagana ng maayos ang ating remote. Ayan guys, testing natin, oh. Gumagana na siya, oh. Ayan, lumabas ng menu, hindi lang masyadong nahagip kanyang input. Gumagana na ng normal ang ating remote. Na-trace na natin ang trouble. Ayan yung volume nya. So yun lang pala ang nasira sa kanya. So ganyan na lang ating video at maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. May pambili na tayo ng bigas. Sensor yung pinaka-supply niya is naputol. Ayan, tingin sa inyo.